So hi guys, so lahat naman siguro tayo familiar sa external hard drive. Pero hindi nyo ba alam na pwede natin gawing hard drive ang mga lumang HDD natin? Oo. Ang kailangan nila sa procedure na to is yung HDD enclosure. Again, yung HDD enclosure, it depends sa size ng hard drive na meron kayo. Like for example, hard drive ng laptop, ang isa-search nyo doon, HDD enclosure, 2.5 inches. Pero kapag computer naman, ang isa-search nyo doon, HDD enclosure, 3.5 inches. Again, sa laptop naman, 2.5 inches HDD enclosure. Pagkarating naman ng desktop naman, pag galing naman sa desktop yung hard drive, i-search nyo doon ay yung 3.5 inches HDD enclosure. Syempre sa video natin, ito ang gagamitin natin is yung pang hard drive. Sa totoo lang, matagal ko nang nabili ang enclosure na yan, yung 3.5 inch enclosure na yan, kasi merong lumang CPU, sirang CPU dito sa bahay, and akala ko gumagana yung HDD, pero hindi pala. Sira pala yung HDD na nakalagay sa loob, and I think overuse yun. Pero, yun. So ngayon, umorder ako ng HDD. Ang in-order ko is 3.5 inches. Kung makikita nyo, yung sa katabi na yan, yung Samsung HDD na yan, yan yung in-unbox natin. Kaka-unbox nga lang ngayon. In-order ko sa Shopee. Hindi ko na ilalagay yung link dyan sa baba kasi napamura ako ng sagad pagkatapos kung basta ang daming problema. Reset, reformat ko pa yung hard drive. So wag na lang ipa-plug. Ilalagay ko lang dyan yung link sa baba ng enclosure. Sa totoo lang, mahigit 1 taon na yung enclosure na yan. And after nyo mailagay sa loob yung hard drive na binili natin, na ilagay ko na dyan sa loob, make sure na isisealed nyo yung dalawang screw na nasa HDD. Hindi ko na naipakita yung paglalagay sa loob. Madali lang namang ilagay yon, pero naputol ko sa video. Next naman is ipa-plug in na natin siya. Gumagana to sa computer o kaya laptop, pero sa computer natin siya gagamitin. So ito. Yung enclosure na to, kapag bumili ka yan, may kasama na siyang power supply, yung bilog na yan. Tapos yung dalawang USB to USB na cord. Ganyan. Ganyan siya na darating. Then, i-on nyo lang siya habang nakasaksak sa computer. And maghihintay lang kayo siguro mga 15 seconds na i-read yung mismong drive. Hanggang sa malalabas na yan, ayan na, external. And na-detect na. So, pwede na kayo mag-transfer ng file. So, whatsoever, ganun. Pwede na kayo maglagay ng mga videos na... So, yun. Thank you so much for watching these videos. Bye, guys.